Araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan. Meron naman po tayong topic. Napakasensitibo po nito kayo sa mga kababayan dyan bibigyan ko lamang po kayo ng tips. Ito, kaya ang mga lalaki, gustong-gusto yung mga babae na, yun nga. Ito ay, ilayo muna natin yung mga anak natin dyan yung mga minor. Kasi nga, ang pag-uusapan natin sa ito, sa mag-asawa. Pakabastos po nito pero totoo naman po ito lalo sa mga kalalakihan at ito para sa mga kababaihan yan para magtagal ang relasyon ninyo ay gawin ninyo sa inyong mga partner ninyo sa asawa ninyo na lalaki. Ayun. So, sorry po talagang itong usapin na ito ay medyo may kabastusan pero in real life, lalo na sa both partner, ay nangyayari po ito para tumagal ang relasyon natin. Hindi lang yung ganyan na serbisyo yung pag-aalaga ng bata. Kailangan maganda rin yung performance mo lalo na sa pagdating sa kama. 'Di ba? 'Yan ang ipapahayag natin na yung pagmamahal natin sa bawat isa. So, mga girls diyan ito tips ko lamang po sa inyo na napanood ko lamang po at i-share ko lamang po sa inyo um, yung inyong asawa na lalaki para ma-addict sa inyo yung yay. Sorry po talaga yung kailangan ipakain natin yung caps natin. Sorry po talaga pong ito sa mga kababayan yan, bastos po ito pero sorry talaga, sorry. Pero yan, pag-uusapan natin po ito para yun nga sa relasyon bilang mag-asawa para tumagal. So, bibigyan ko po kayo ng tips kung papaano yung pagpapakain ng caps. Alam nyo siguro yung kung ano yung caps, di ba? So, uh, alam nyo na siguro yun which yung sariwa ninyong pagkain dyan. Ito, uh, alam nyo naman, isa yung sa relasyon yung sex life, di ba? Para lalong ganahan sa bawat isa. O hindi pwedeng mawala ito. Ito tuturuan ko kayo kung para mas lalo pa ma-addict yung asawa ninyo, yung lalaki na asawa ninyo. Unang-una, ikuskus mo. Kuskus mo daw. Hindi basta-basta na lang kayo nagpapakain sa inyong partner na lalaki na inyong kinakain na nakatihaya ka lang dyan na parang walang nangyayari o walang kaganapan. So, nandyan na yung lalaki na kumakain na sa'yo. Parang wala lang. So, ito mga utula, hindi gaganahan ng partner mo na lalaki na parang wala kang kalatoy-latoy na yun nga wala kang kagana-gana o hindi ka ginaganahan. So, kailangan mo rin ikuskus habang kumakain ng partner mo sa iyong keps, di ba? Lalo itong gaganahan at talagang ma-addict ang partner mo na lalaki. The more na nakain niya daw ito, ginagalaw-galaw mo yung ikaw yung mismo naghahanap ng dila. Kung saan yung pinaka-spot mo dyan, which is so, kung saan ka nakikiliti. So, malaking impact ito sa lalaki. Parang wild yung dating mo. Di ba? Uy, kapag kinakain ka niya, tapos ginagalaw-galaw pa, nakikiliti-kiliti ka pa, di ba? Parang yung ikinikiskis mo yung dila sa kanya o kinukuskus niya yung sa bibig niya. Para, parang yung liha ba? Kiliting-kiliti ka, di ba? Yung wag naman yung masyadong di na din baka maputput yung kanyang dila. So, yun utol. Yun yung mga sasabihin ko sa iyo. Once na ginawa mo yun sa partner mo sa yung lalaki, yun magugulat ka. So, yung iba na yung datingan mo. Pagdating sa sex, di ba? Habang kinakain ka na,
yun nga, kinukuskus mo pa sa kanya, nakikita ka pa umayaring king ka. So, tapos yung body language mo, my God! So, the more na itong gaganahan, magugulat ka. So, madali siyang, ano, alam mo na yung tumigas at talagang iinit siya at madali siyang labasan sa kanyang gripo. Di ba? So, hindi lahat ng babae alam yung ganitong technique. So, pagpapakain ng kanilang mga keps. So, simple lang naman namang ito na tumihaya ka lang. Tapos bumuka ka at habang kinakain ka ng partner mo, igalaw-galaw mo, gumiling ka. So, yun tapos marangking ka. So, so ito pa ang sinasabi na napanood ko yung tuwad pose, di ba? Isa rin ito na masyadong gustong-gusto ng mga kalala na ma-addict talaga yung lalaki sa'yo na napanapin ka. So, much better na alam mo yung inihahain mo sa kanya, di ba? Yung sariwa mong pagkain. So, yun nga, yung nakatihaya ka lang, di ba? Nakabuka ka habang kinakain. So, maiba naman, masarap yun sa pakiramdam ng isang lalaki na kapag nagpapakain ka, ituwad mo o tumuwad ka. O nakataob ko, angat konti, ang iyong wet po at nakabuka. Di ba? So, ibang senaryo na naman itong nakikita ka ng lalaki which is dalawa yung butas na nakikita nyo dito, di ba? Dalawang kuweba. Di ba? So, make sure na ito ay malinis na malinis. Hindi naman yung parang inborn na naamoy na parang kuweba na ang daming mga agiw-agiw. Dapat maglinis ka, guys. So, kapag yun nga, nag-umpisa na siya at talagang amoy na amoy niya yan, kailangan malinis. At mabango, di ba? Which is na yung maalis yung kailangan linisin natin, maalis yung lansa o ano. So, kailangan talaga is yung hygienes natin malinis. Magugas ka kapag nagpapakain ka ng keps. Hindi lahat ng babae ay nagagawa rin ito. Bihira lang sa mga babae na ganun nga nagpapakain. So, yun nga sinasabi ko sa iyo, para habul-habulin ka ng lalaki, yun gawin mo po yun. Bastos, di ba? Pero talaga, real talk lang po. Talagang itong usapin na po, napakabastos. So, sorry po, hindi po para sa inyo to. Kung ayaw ninyo, ignored nyo. Pero talagang tinapik ko po ito para pag-usapan. Para maiba naman po, di ba? Hindi lahat ng mga usapan natin puro seryoso. So, sa mag-asawa, kailangan po ito. Hindi po kabastusan to o nakakahiya. Aminin po natin ito pero ginagawa din ng karamihan sa atin. Hindi lahat gusto pero ito, tinapik ko po ito para yun nga sa dalawang mag-asawa, kailangan ang maging satisfied tayo sa bawat isa. Gawin natin yung role natin bilang mag-asawa dun sa pamamagitan na yun. Yung gawin natin, ginawa tayo ng Diyos na buo, sangkap natin, pero bilang mag-asawa, dapat dun nga galangin din natin. Kung ayaw niya, wag natin gawin. Pero kung yun ang gusto niya para ikakasaya, gawin natin para magtagal po tayo. Kasi yung ibang mag-asawa, aminin nyo o hindi, kapag hindi na satisfied sa inyo yung mga performance ninyo lalo na sa sex life, ay talaga maghihiwalay kayo. Yung gusto niya hindi mo ginagawa at ang gusto mo ay hindi niya rin ginagawa, hindi kayo compatible, hindi kayo masisiyan sa bawat isa. Dahil ang pagmamahal yan, na isi-share yan sa sex, doon nyo ipadadama ang inyong pagmamahal at inyong kagustuhan, di ba? So, yan po ay napaka-importante pong usapin. Hindi po talaga usapin dito sa bulgaran dito sa usapin na ito. Kaya isinare ko lamang po sa inyo para malaman ninyo yung lalo-lalo sa mag-asawa, yan po yung sex life na kaya tumatagal din ang dalawang both partners na compatible sa bawat isa. So yun nga sinasabi ko sa inyo, yun nga yun sa sex partner, kailangan bawat isa sa inyo meron excitement para magtagal kayo na talagang hahanap-hanapin nyo ang bawat isa na habang nandoon yung mister ninyo sa trabaho, iisipin niya, ay, ang galing pala ng asawa ko.
Ay, uuwi ako ng maaga. So, ikaw naman, di ba? Lahat nga yun, yung sinasabi ko po sa inyo ay tips lamang po para magtagal sa asawa ninyo. Hindi naman lahat po ng babae ay gusto rin yan at hindi naman din lahat ng mga kalalaki ay gusto rin yan ay ano. Pero real talk lamang po ito ay talagang aminin po natin yan ay talagang gusto rin din natin 'yan, 'di ba, sa buhay natin para yun sa condition natin sa katawan. Kung mainit ang katawan natin o pagod tayo, nakakatanggal ng stress 'yan. Yun yung sinasabi nila na yung numero na talagang exercise na pampatagal ng buhay, yung sex life natin na maganda yung performance natin sa bawat isa. Kaya nga yung iba nagiging blooming at matipim, no? Masigasig. 'Di ba? Kapag yun nga naka-score ka lalo na ah, maganda yung ginawa ninyo. 'Di ba yung condition ng katawan ninyo talagang malakas ka at maganda kang magtrabaho. Yun nga yung sinasabi ko po sa inyo, kailangan ang sex life natin ay maganda at both partners yung inyong performance ay maganda at para magtagal po ang ating mga relasyon. Yan na nga, sinasabi ko po sa inyo yung pagpapakain ng keps ay napaka importante po yun sa lalaki. Ito kapag isa pa, sundan mo yung parang nakaliyad ka, di ba? Ah, na parang hindi mo na alam kung ano yung pangyayari. Ayun yung mga ano, titirik na yung inyong mga mata. Kaya parang nawawala ka na sa sarili mo na sinasapian ka na, 'di ba? While din ito sa isang lalaki na kapag ang isang babae nag-enjoy, yun talagang masisiyahan din ng lalaki at least nasasatisfied ka. So kailangan i-appreciate mo rin yung ginagawa niya na mag-emote-emote kayo naman, hindi yung nandiyan ka lang nakatihaya, parang walang kabuhay-buhay. Kasi sa mga lalaki, gustong-gusto yan yung masyadong wild din ng mga babae, yung nag-iinarte kayo, naghihinay, aring king ka dyan. Di ba? At tumitirik-tirik ang mata. Yun ang nakakapagano, painit sa lalaki yung ganun na sitwasyon. So, yan dapat alam nyo po yan. Tinips ko po sa inyo yan. So, yan, yung mga kalalakihan, mas lalo siyang gaganahan at sasabihin niya, uy, ang galing ng partners ko. Ano ba to? Kakaiba to. Mas lalo akong nagaganahan kapag ganito, di ba? Yes, yun ang gawin ninyo, guys. Kapag ang babae during na yung ganun na performance ay napakalaking bagay, di ba? Which is confidence ka rin sa sarili mo na wala kang tinatago, na nakatiklop ka, kailangan is lumiyad ka, bumukaka ka, na parang as in talaga nakabuka ka. Ibibigay mo lahat yung ano mo, yung sarili mo kasi nga kapag nag-asawa ka, 'di ba, kapag kinasal kayo, lahat ng sarili mo, pag-aari mo, lahat ibibigay mo sa kanya bilang isang babae, 'di ba? At sa lalaki din, lahat ng ari-arian mo, lahat ng ano mo, ibigay mo rin sa kanya. Ganon din sa sex, kailangan both na lahat ibigay mo sa kanya at lahat ng kaya mo gawin mo para magtagal kayo at masiyahan kayo sa bawat isa. Wala nang hiya-hiya, ika nga. So, yung iba kasi, mga babae, ayaw yung ganon. So, para yun nga magtagal kayo, kailangan ibigay mo rin yung kagustuhan ng inyong asawa at kapag ikaw ay yun nga ayaw mo yun, siyempre magiging ang lalaki hindi masaya sa ginawa ninyo. Kailangan kung ano yung gusto niya ibigay ninyo. At siyempre isa pa rin yung inyong yung dalawang bulubundukin. Ipalamas-lamas nyo rin kahit papaano. Kasi para sa mga kalalakihan, isang alindog pa rin sa mga kalalakihan yan, di ba? Once na kinakain ka niya, nakaliyad ka, ikaw rin parang nagpapakita na ganado ka. Na parang nasasarapan ka sa mga pinaggagawa niya. Imagine mo na gaano kaya kasarap yun. Di ba? Di ba? So,
isa pa rin yung the last is yung sinasabi nilang 69, yung baliktaran, 'di ba? Yes. So, yung baliktaran na numero, yung 69. So, sa pagpapakain, hindi kayo dalawa dito yung kumakain, kundi siya lang ang kumakain sa'yo. Yung position ay nakabaligtad. So, ano yung naman yung pagkakaiba nito? Habang kinakain ka niya, yes, hindi mo kakainin yung kanyang sandata o yung batuta. At hindi rin nakadirekta sa'yo, which is baliktaran talaga. Kaya dito lang siya sa gilid, pero yung position is baligtad. Habang nakatutak yung batuta niya sa'yo, is galawin mo utol. Maglaro ka ng bingo. Alam mo yung bingo? Ito, masarap yun yung laro-laroin ka, di ba? Nung yung sa parte ng lalaki, habang kumakain siya, may gumagalaw na ah, isang kamay na sa ibaba niya. Which is, mas lalo itong masasarapan. Uy, ang galing talaga ng partner ko. Di ba? Wala na akong hahanapin pa pagdating sa pagtatalik. So, ganun nga ang gawin ninyo. Ito yung tips na nalaman ko rin at minsan sa mag-asawa, kailangan 'di ba mag-adventure tayo para maging masaya at maging maganda ang ating pagsasama. Kailangan yung sex life natin na gawin natin maging maganda. Mag-adventure tayo kung ano-ano, hindi yung araw-araw na lang, ganun lang. Pagsasawaan din tayo. Kailangan sa araw-araw na ginagawa natin yung sex life natin, kailangan may adventure din, di ba? Parang buhay lang yan eh. Parang kailangan ang buhay iba-iba rin. Pero dito nga sa usapin na ito, napaka-sensitibo po nito na topic yan. Kaya sinare ko lamang po sa inyo. Sana masiyan po kayo. Bastos man po, pero kailangan pag-usapan para malaman talaga yung pagsasama ng isang mag-asawa. Sinasabi nila na hindi ang sex ay hindi mahalaga. Oh, sinasabi niyo po ang sex hindi mahalaga. Paano ang tinatagal na mag-asawa kung hindi ginagawa yon? Kasama po sa buhay yan yung sex life natin. Kapag ang lalaki o babae hindi satisfied sa mag-asawa, for sure maghihiwalay po yan, di ba? Kaya nga itinapik ko po ito sa inyo, yung mga tips na pinapaalam ko po sa inyo, lalo lang sa mga kababaihan dyan na hindi alam ito. So yan po, gawin po ninyo para mahalin kayo at talagang hanap-hanapin kayo ng inyong mga asa-asawa. So guys, yan. Sana nasiyahan po kayo itong sa ibinahagi ko po sa inyo na topic. At talaga pong napakasensitibo, pero hindi na po rin po ako nahiya sa inyo na i-topic po ito kasi po wala na po tayong ibang topic dito, lalo-lalo na dito sa Saudi, sa Kingdom, hindi po ako makalabas. Ay naisipan ko po itong ipalabas sa inyo at topic sa inyo, lalo na sa mag-asawa. Para tumagal ang inyong relasyon, dapat ang good performance ninyo ay maganda. So, happy weekend po sa inyo. At huwag niyo po kalilimutan i-subscribe ang aking YouTube channel ha. Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo sa mga video na ina-upload ko. God bless po!